Hello mga kol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. For today's video mga kol, meron naman tayong bagong finish na unit. D17V 4x2 Tiptronic RO6 engine VVT 12 valve, naka-timing chain na siya. So ito yung minivan natin ngayon. So, yung kulay is a pearl white and black combination. Yan yung request ng ating client. So, makita din natin dito, naka-steel bumper. Yun yung forma, black dito. Tapos yan, black din dito na side. H4 halogen, then T10 bulb, signal light, then Suzuki emblem. Fully tinted yung unit natin. Tapos dito, naka 13 inches na brand new mags and brand new tire tayo. 165 by 65 R13. So sa mga naghanap ng 13 na tire at saka mag wheels, meron tayong available dito sa shop natin. Makita din natin dito, fully undercut yung unit natin, tapos lifted ng 2 inches. So yan yung ground clearance natin, medyo mataas siya konti compare sa standard na tindig. So makita natin, auto fold and retractable yung side mirror natin. Yan, so yan yung combination ng kulay natin pag naka side view tayo. Yan, black and pearl white. Napaganda. Tapos dito sa itaas, it's naglagay tayo ng top load carrier. Gutter type yung nire-recommend natin. Tapos kung meron kayo sasakyan na nagpalagay kayo ng top load carrier, pa-register nyo yan mga kol. Kasi 100 lang naman yung payment. Tapos sa LTO pag mahuli kayo is 5,000 yung multa nito. Makita din natin dito, brake drum, lifted ng 2 inches. Brand new mags and brand new tire. So yan yung setup natin dito. Then dito naman is naka ladder tayo. Yung ladder natin is full aluminum ladder. So magaan siya, hindi siya mabigat sa ating back door. So sa door stay natin. So, makita din natin dito is yung ating brake light, third brake light. Naglagay din tayo ng step board dito, plate holder para hindi mabin yung plaka natin. Stock yung taillight natin. So yan yung viewing natin dito pag nasa likuran tayo. Yan, open naman natin dito mga kol. Yan, so dito naman makita natin is meron tayong third set. Left and right yan mga kol. At the same time, pwede natin gawing storage box. Brand new yung matting natin. Brand new yung ceiling natin. So ilaw, kompleto. So captain seat. So yun yung setup natin. Tapos dito naman is naka-captain seat, meron siyang headrest, meron siyang armrest. Brand new yung matting natin. Plastic cover na din dito. Tapos yan, makita natin yung jack at saka tie wrench natin is nandito. So dito naman tayo sa harap, makita natin is naka all power. Meron tayong lagayan dito, bottle holder, cup holder. So kita natin, meron siyang headrest with armrest. Then makita natin yung handbrake. Meron tayong extra lagayan dito. Makita din natin dito yung dashboard natin. Ito yung kulay natin para hindi siya masakit sa mata. Then dito naman is naka-digital temperature gauge. Meron tayong 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Then dito naman is meron tayong dashcam. Then makita natin dito is meron tayong extra lagayan dyan sa itaas na paalawak niyan. Tapos meron tayong extra mini pan dito. Yan, double mini pan. So function yan mga kol. Yan, so ano, gumana siya. Tapos yun, makita natin dito. Dito makita natin yung ating headlight adjuster. Tapos yan, steering wheel stock. Tiptronic, yan. So pwede manual, pwede automatic. Then, yan, hazard switch. Then dito yung ating aircon switch. Ayan, yung blower natin. Yan, ganda ng aircon, malamig. Sa mga D17V na variant is napakalamig ng aircon. Tapos dito yung brake pedal natin, then yung ating accelerator pedal. Then makita natin dito, ang brand new na yung matting natin. Dito is yung glove box natin. Silipin natin yung makina natin mga kol. Yan. Yan, so dito tayo mag-check ng ating makina. So dito naman makita natin yung ating makina. Yung makina natin is RO6 engine VVT
12 valve, 5 speed, Tiptronic. So, naka-timing chain na to mga call. And makita natin dito yung BBT natin. Tapos, ito is yung ating injector, isa, dalawa, tatlo. PCB valve, then yung ating oil cap. So, dito tayo mag-refill ng ating engine oil pag gusto natin maglagay ng ating engine oil. Dito naman yung ating ignition coil at saka spark plug. Temperature sender, ito mismo. Tapos dito camshaft sensor. Ito is yung ating oxygen sensor. May isang socket dito is yung socket sa ating knock sensor. Yan yung makina natin. Napakaganda ng andar, napakapino. So meron siyang insulator dito mga call para hindi mainit sa puwitan ng ating mga driver. So lipat naman tayo sa kabila o ano yung makita natin. Sa kabilang side or dito sa passenger side. Ito is yung ating upuan. So ito yung design na napili ng ating client mga kala. Tapos yan, gas tank, opener, goods. Then ito. Dito naman makita natin yung ating alternator, throttle body, air filter housing, main fuse box, ECU. Dito tayo mag-check ng ating engine oil. So fully synthetic yung gamit natin. Yung ating prime lobe lubricants, made in Singapore. So yung kagandahan sa oil natin mga call is no anti-freeze siya mga call. Then nag-additional ng 15% of viscosity para mas maganda yung performance ng ating oil. So yan, ito yung throttle body din natin mga call is fully electronic. Ibig sabihin is wala na siyang cable. So hindi na tayo mag-worry na mapuputol yung cable. Then yung kagandahan nito is napakatipid sa gas consumption. Yung ganitong mga unit kasi accurate na yung mga binabato na information ng ating pedal papunta sa ating ECU, then ECU going to throttle body. So yun, kita natin yung ating aircon compressor, alternator. So yan yung makita natin, EGS oil nandito. Dito naman tayo sa harap. Yan. Yan. Ito yung stick natin. So makita natin dito sa ating harap mga call yung ating coolant reservoir. So ito yung coolant reservoir natin mga call. Sinasuggest talaga namin mga call na coolant yung ilagay natin dito sa ating reservoir para mas maganda yung cooling system. So yung iba is may mga nagko-comment minsan sa mga ibang vlogger na nakakasira daw yung pure coolant. So sagot po is hindi, kasi yung coolant na gamit natin is yung ready to use. So may mga coolant na 50-50 mga call. So 50% distilled water and 50% yung coolant. So yung coolant na ginagamit natin dito is yung ating ready to use coolant. So hindi na natin dagdagan ng distilled water. So dito naman yung ating brake fluid reservoir, windshield washer, then dito yung ating radiator, then dito yung ating aircon condenser. So yan yung setup ng ating unit. Then yung ang gamit natin na conversion sa ating manibela mga call is yung tinatawag namin na back-to-back or secondary gearbox. So hindi natin ginalaw yung original na steering rack end sa ilalim para if ever na kailangan nyo or masira yung mga rack end, hindi naman lahat na may mga time kasi na masira yung mga rack end. So pag bibili kayo ng surplus is plug and play lang yung gagawin. No need na yung conversion. Kung masira naman yung mga secondary gearbox is marami namang mabibili. Then yung hahanapin natin is yung converter or welder. So pwede na yan welder mga call. So may mga mekaniko naman na marunong mag-welding. Yan yung setup. Yung presyo nito is umabot siya na 376,000. All in na yan mga call. Complete LTO registered. Direct na sa ating customer. So, hindi nakaalam kung meron kayong existing minivan, nakabili kayo sa iba or nakabili kayo sa atin. Kung taga dito kayo Mindanao, nag-accept din tayo dito ng repair and maintenance, heavy PMS, engine overhauling, coolant check-up, then under chassis check-up. Meron din tayong available na mags and tire dito mga call. So machining, meron din tayo. So soon, dito sa shop natin is magkaroon tayo ng wheel alignment. Kung makita nyo dito sa paligid natin, is kinoconstruct na natin yung upgrade sa ating shop para mas madadagan yung ating services dito. At saka, one-stop shop na tayo dito sa lahat ng gusto magpa-repair. So yan lang siguro yung ating video for the day. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa bago lang sa ating channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung notification bell para updated kayo sa ating next video uploads. Kaya ito.
Ingat po mga call. And bye-bye. God bless po sa atin.